Dito lang din. Sana bahay na namin. Wala kaming titirhan ngayon. Bakit? Pinapaalis na kami baga po. Pinapaalis kayo, Nino? Nanay Inday. Bakit? Akala ko niyaya na kayo rito. Ate Beth. Akala ko siyang may gusto na dito. Ha? May tumutulog din sa kwarto. Ay, pakita natin kay Kuya Buboy. No? Para malagyan din ng bulkasil yung butas. Ano? Ay, hindi mo po kasi inaanay. Ha? Inaanay na yung napapakuan, na kahoy. So, papalitin din natin. Ano? Subscribe to my channel. Good morning, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga katuwang. Solo tayo ngayon. Pupuntahan natin si Lola Inday, yung napakasipag na lola na tinutulungan natin, mga katuwang. And ang sadya po natin doon, si Kuya Buboy, yung karpintero na gumawa dyan sa bahay at sa tindahan ni Lola Inday. And may ipagagawa sana tayo. Malapit lang kasi, isang barangay lang po sila, ni na Ate Yolanda and Marjorie. Ito na yung karpintero, si Kuya Buboy, ang ipagagawa natin doon sa tawag dito, sa kisame ng bahay po ni na Ate Yolanda and Marjorie, mga katuwang. Tingnan natin, kasi ang alam ko, dito na po nakatira sa bahay ni Lola Inday si Kuya Buboy at yung kanyang pamilya, yung karpintero na pinagawa po natin sa bahay na yan, sa tindahan ni Lola Inday, mga katuwang. Kaya samahan niyo po ako. Tingnan natin kung makakausap natin si Kuya Buboy, yung karpintero, para pagawa natin yung kisame ng magnanay ni Ate Yolanda and Marjorie. And at the same time, makumusta rin po natin dito si Lola Inday, mga katuwang. Magalab shoutout nga pala kay Ma'am Nancy and Sir William of USA. Siya po yung nakatuwang natin para maipagawa natin yung bahay po ni Lola Inday at yung tindahan niya, para maging safe na po siya doon, mga katuwang. Kasi nung una, pinasok po siya ng mga magnanakaw, nilumas yung tindahan niya habang natutulog po yung Lola Inday, mga katuwang. So ngayong umaga, tara, samahan niyo po ako. Yung tindahan, mga katuwang, tingnan natin. Kumustahin natin dito si Lola Inday. Yan o, may tinda pa. Bukas pa yung tindahan, may mga tinda pa rito si Lola Inday. Tingnan natin kung kasama pa niya rito si Kuya Buboy, yung pamilya nito. Tao po! Tao po! Pwede pong makautang? Pwede pong makautang ng sansakong bigas? Ay, si... Asaman. Ano si Lola Inday? Wala po, umalis. Umalis? Pwede ba akong tumuloy? Pwede po, pasok po. Hello. Pasok po. Ayun, oh. Bakit binago na? Asawa ni Kuya Buboy. Natatandaan niyo po ba si ate? Ito yung nang mga ospital si Lola Inday. Ito yung nagbabantay doon sa ospital. Opo, yun nga po. Ano yung pangalan mo, te? Lilibet po. Si Ate Lilibet. Yung stress na stress doon sa ospital kung paano mailalabas si Lola Inday nung panahon na yun. Kaya nga po, tapos ngayon, meron kami naging problema. Ano? Ay, upo ka po. Ha? Asan si Kuya Buboy? Ngayon po, pina-check upan ko po siya. Nahilo po siya. Isa yun sa sadya ko rito. Ate Lilibet, Kuya Buboy, kasi may papagawa sana akong bahay sa kanya dito. Dito rin sa lugar na to. Dito lang din. Sana bahay na namin. Wala kaming titirhan ngayon. Bakit? Pinapaalis na kami baga po. Pinapaalis kayo, Nino? Nanay Inday. Bakit? Akala ko niyaya na kayo rito. Ate Beth. Akala ko siyang may gusto na dito kayo patirahin. Ano nangyari?
Ha? Ano nangyari, Ate Lilibet? Ewan ko po doon sa kay Nanay Inday. Ha? Ano po? Hindi po namin alam. Harap ka po sa akin. Biglang nagbago siya. Ano po? Biglang nagbago si Lola Inday. Dati niyaya kayo dito, di ba? Opo, kayo po ang magpapatunay. Tinanggihan niya po. Ha? Kayo po ang magpapatunay nun. Na nagkausap man po ba kami, pumayag siya. Na dito kami tumira. Tapos, ngayon po biglaan kami pinapaalis. Bakit? Dahil lang po doon sa dalawang bata, yung timba lang dagat nabasag. Dahil lang po doon, away lang magkapatid. Natuwa ako na niyaya niya kayo rito kasi unang-una magkasama kayo sa religion, di ba? Ayun na po. Kumbaga sa kapatiran ninyo sa Iglesia ni Cristo. Natuwa ako dahil may makakasama siya rito, hindi na siya mag-iisa. Tulad nung may sakit ka, kayo ang kadamay niya, no? Kayo ang nagdala sa kanya sa ospital. So ngayon, may maliit na dahilan, lumaki, ganon. Di naman na po kami, naghingi naman kami po ng pasensya. Mga bata mambaga po. Oh, malikot yung mga bata, normal yun eh. Ilang ba anak niyo, te? Ano po, 4 po yung kasama namin dito. Pero yung iba po talaga. Okay. So ito yung lugar nyo. Yung kusina niya, ito ang ginawa nyong bahay. Opo, kumbaga po sa likod. Kaya nga, ito yung kay Lola Inday. Ayun. Wala na rin pala siyang paninda. Wala na rin siyang paninda. Wala na rin. Problema ngayon ni na Ate Lilibet. Pinapaalis na raw sila dito ni Lola Inday. Ako nalulungkot kasi pag kayo ay umalis dito, wala na naman siyang kasama. Sakitin na pati siya, no? Kaya naman daw po niya. Ha? Kaya naman daw po niya. May mga kapitbahay man daw. Ganun ba? Pero sayang din naman yung inyong samahan. Kaya nga po. Nakita ko nung papaano ka magmalasakit sa kanya nung nakakonfine siya sa ospital. Sana na pasensyahan na lang niya yung mga bata. Yan na nga po sana. Sana po naisip niya yung ginawa namin sa kanya. Sana ganun na lang. Pero po, matigas po ang puso niya. Matigas talaga. Hanggang kailan na lang daw kayo rito? Ngayong katapusan po. Katapusan. Naghanap Dati saan kayo nakatira? doon nga po sa may man po kami dyan, lupa, kaya lang natawid po ng ilog. Dati saan kayo nakatira, ate? Sa po, sa Tuwaka. Sariling yung Ay, bahay? hindi po, nangangamuhan lang din po kami. Ha? Nangangamuhan lang din po kami. Tumatao kayo sa Opo, farm? parang lang din po, caretaker. Ganun. Caretaker sa farm? Opo, ay... Baka pwedeng bumalik kayo doon? Hindi na po. Hindi na? Opo. May tumatao na doon? Meron na po, saka po, parang nagtampo na din yung sa amin. At, Inalisan nyo? opo. At pinili nga po namin si Nanay Inday. Dahil pinili nyo itong si Lola Inday? Opo, kung hindi man po siya pumayag na dito kami tumira, hindi man po kami aalis doon. Oo. Saan kaya ngayon ang Lola Inday? Hindi po namin alam. Umalis siya? Diyan po siya natulog sa kabilang bahay. Hindi na dito natutulog? Hindi po, baka daw patay namin. Ha? Baka daw kung ano daw pong gawin namin sa kanya. Sabi ko, hindi naman namin gagawin yun. May mga bata man, susto. Hindi man po kami magpapakasira sa kanya. Dahil lang sa kanya, sisirain namin ang buhay namin. Ganun ba yun? Grabing galit ng Lola Opo, Inday. grabe. Dahil lang po doon sa timba na Nabasag na timba dahil sa Opo. kalikutan ng mga bata. Opo. Away magkapatid man lang po ito. Oo. Siyempre, natural mambaga po yun. Kaya nga po. Ang kinasasama ng loob namin sa ginawa namin kabutihan sa kanya. Nawalan kayo ng tirahan dahil Ganyan ang- inimbita kayo rito. Di daw po, wala daw pong ganun. Walang ganun. Opo. Ay, pambihira. Buboy, mga katuwang. So kaya Buboy, ay dito po kayo, masilaw. Pwede bang balahin ko muna kayo? May gawa kayo ngayon? Wala po. Wala. Ha? Samahan niyo ako, dadalhin ko kayo doon kay Ate Yolanda.
doon sa tinutulungan namin dito. Dito rin sa barangay na to. Yung bulag. Papagawa ko yung kisame nila. Kisame. Anong purok po yun? Ha? Anong? Kasamahan kita, dalhin kita doon. Motor tayo, ano? Ha? Tama? Okay sa iyo yun? Mga kailan po? Ngayon na. At sa layo nito, alang anong balik-balik naman ako, no? So ngayon na, may motor naman ako. Hatid din kita dito, siyempre. Ano? Diyan lang, dito lang. Sige po. Sa may bungad, ano? Okay sa iyo, Kuya Buboy? Kailan po natin sisimulan? Ay di, kapag ka na-estimate na natin, baka bukas, bili na ako ng gamit. May message kita, babalikan kita rito. Meron kasi akong Gagawin. Ay di kung kailan ka available. Pwede. Yun, kung kailan ka available, doon natin gagawin, Kuya Buboy. Gusto ko kasi yung trabaho mo dito kay Lula Inday. Magaling yung pagkakagawa mo ng itong kwarto at itong tindahan niya. Magaling, no? At mabilis. Yun ang gusto ko, no? Kaya sabi ko, ikaw yung pagagawin ko doon sa kisame ni Ate Yolanda, no? Okay ba sa'yo? Sama tayo doon? Pwede po. Nalulungkot lang ako yung nangyari sa'yo dito, sabi ng asawa mo ni Ate Elizabeth. Hindi namin... Ang ganda ng samahan nyo ni Lula Inday, alam ko. At niyaya kayo dito, na dito kayo tumira para may makasama siya, no? Pero ito nga nangyari, dahil sa kalikutan ng mga anak mo, ng mga bata, nabasag yung timba, sabi nga, pinaaalis na kayo. Ang ano ko nga, pwede namang palitan yun Oo, palitan. Kasi hindi na dito natutulog si Lula Inday. Hindi po. Sa kapitbahay na. Takot daw. Baka daw patayin niyo siya. Sabi ng asawa mo. Hirap patulad yung gano'n salita. Di ba pareho kayong iglesia? Opo. Nagka-ano nga kami. Napag-ayos mo na po na. Napag-ayos na. Sa kapilya nyo? Opo. Okay. Yung decision po, isang buwan. So nagdesisyon na ang kapatiran ninyo dito sa gusot na ito na umalis na lang kayo dito. Kailangan. At matigas si Lola Inday, ganon. So saan kayo ngayon pupunta? Sabi mo, wala na kayong babalikang lugar kasi yung farm na caretaker kayo dati, may bagong caretaker na do dahil inalisan nyo at pinili nyo yung samahan dito si Lola Inday. Opo. So paano? Ano na po, nag-iisip pa kami yung komportable. Ha? Kung sa naman po, meron kasi kaming lupa diyan kaya lang tawid ilog ay malaki ang ilog. Mahirap sa estudyante. Ilan ba estudyante nyo? Tatlo, mga elementary. Grade 9 po yung isa. Mm-hmm. Grade 7 yung isa, tapos grade 5 yung isa. Okay. Ganun talaga ang tawag dito. Ang nakikisalo sa isang bahay, lalo kung may mga bata, no? Hindi maiwasan, maliliko talaga yung mga bata. Naglanoan po kayo na sa mga intention sana kayo nanay ko dahil maano siya. Ay, ganun talaga. Ganun talaga, ano? Kuya Buboy, tara. Puntang muna tayo doon. Ha? Tara. Kalitan po natin para makita para ma-estimate na natin, ano? Po mga katuwang, ito kasama na natin si Kuya Buboy, yung karpintero. So, estimate natin yung gagawin nating kisame ng bahay nila Ate Yolanda. Dito tayo, Kuya Buboy. Dito. Ayan. Diretso lang. Nag-love shout out nga pala kay Ma'am Josephine Portante of Chicago, Illinois, USA. Dati ang plano ko namin ni Mama El, pumunta kami rito, ang palalagyan lang namin ang kisame, yung kwarto at yung sala. Nag-message si Ma'am Josephine, pati daw yung kusina palagyan na rin ng kisame. Buti
bakante ngayon itong si Kuya Buboy na tiyempuhan natin, walang trabaho. Kaya ito yung paggagawin natin, pero may gawa daw siya eh. Kaya Kuya Buboy, mga ilang araw ka dun sa ginagawa mo? Iwan ko na sa kung puti ng araw na. So pagkatapos nandito tayo Okay. Dito tayo. Tao po. Ate Yolanda, Marjorie. Good morning. Good morning, Leah. Hello, Leah. Good morning. Oh, parang galit sa akin si Leah. Okay, tuloy na po kami. May kasama akong karpintero. Ayun. Hello, Leah. Kumusta ka? Oh, ang taba nitong baby ni Leah. Halika dito, Kuya Buboy. Kuya, ate Hello, Marjorie. Good morning. Kasama akong karpintero dito. Taga rito din to sa lugar ninyo. Taga dito rin sa barangay ninyo ito. Kasi wala kang nakukuhang karpintero. Magkano pa ano niya? Ha? Magkano yung bayad? Magkano bayad? 1 million. Kasi ang ano nila, 700 yung naano namin, di na namin kinuha. Siya? 1 million siya. Good morning sa iyo, Ate Yolanda. Kumusta ka, Marjorie? Okay. Oh, parang ano mo ngayon ha? Parang blooming ka ngayon ha? Oh, ganda-ganda ni Marjorie, oh, no? Parang blooming, parang may boyfriend na talaga itong dalawa. Wala pa naman. Isa lang, ano? Isa lang, ano? Hindi po, manliligaw pa lang. Kuya Buboy, lika. Ito yung gagawin natin. Kisame. Ayan. Ito yung parang sala nila. Tapos kisame. Tuloy na ako ha. Patikita ko Kuya Buboy itong kwarto nyo. Tapos ito yung kwarto nila, Kuya Buboy. Oo. Ayan. Ayan. Yan ang tingnan mo Kuya Buboy. Ikaw. Para ma-estimate mo kung ano mga bibili nating gamit, materyales. Ayan. Estimate mo, tapos mamaya sabihin mo sa akin at ilista mo, ano? Okay, yan. Tapos dito, Kuya Buboy, ito naman. Ayan. Kusina. Punta tayo sa kusina, Kuya Buboy. Kuya Buboy, tatakpan yun, oh. Kuya Buboy, tatakpan yun, ha. Kasi baka may dumaang aswang doon. Ay, ayun. Yun, baka aswangin si Ate Yolanda. Yan, pati itong kusina, lagyan din ng kisame. Ay, natulog po dyan. Ha? Natulo? Opo. Malagay tayo ng ano? Ng Bubulkasilan. bulkasil. Ay, hindi na po ata. Hindi na kasya? Hindi na kaya ng bulkasil? Ba't nilagyan na ba Kasi yan? tigtay na po namin yan, hindi po kami. Pigtry nyo na ng bulkasil? Opo. Pigtry na raw nila ng bulkasil yan, Kuya Buboy, pero hindi kinaya. Tingin mo. Bago pa po ang year. Bago pa nga, oh. Bago pa po, pero yung pinapakuan po yung kahoy, luma na. Yung pinapako ang kahoy, ang luma na, Kuya Buboy. Madupok na. Oo nga, ano? Hindi may mga papalitan. Ano sa kahoy? Ano, Kuya Buboy? Oo. Tapos, yung yero na butas, bulkasil, ano? Okay, tingin mo. Ayan, so kusina, lalagyan din natin ng kisame para hindi mainit. Then yung kwarto nila at itong sala nila, no? Wait, maski dun sa sana, meron din ganyan, tumutuloy na kaya. Dun po sa kwarto po. Ha? Malakas na din po. May tumutulo din sa kwarto. Ay pakita natin kay Kuya Buboy, no? Para malagyan din ng ano, bulkasil yung butas, ano? Ay, hindi na po kasi inaanay po yung pinapakuan. Ha?
Inaanay na po. Inaanay na yung napapakuan, na kahoy. So papalitin din natin. Ano? Yung may depekto na, yung may diferensya ng kahoy, papalitan, ano? Okay yun? Apo. Baka hindi okay. Ha? Oh, tawa-tawa si Marjorie. Parang may lakad ka na eh, parang bagong basa ang buhok mo. Hindi po mapadahit po sana. Mapadait ka? Manok sa dait? Hindi lang po sana eh. Oo, nakakapadait ka na ngayon mag-isa. Dati hindi, ano? Kaya mo na. Opo. Oo, ibig sabihin eh, malakas ka na, magaling ka na. Tama. Siyempre, ingat lang din, ano? Pero, huwag kang basa ng buhok, ha? Hindi po. Ha? Magkakasakit ka niyan. Pag binasa mo yung buhok mo, iligo mo na. Ha? Ha? Joke lang, Ning. Tawa ang nanay mo. Tawa si Ate Yolanda. Ito rin eh, madalas din nagbabasa ng buhok. Oh, advice ko rin dito. Pag nagbasa kayo ng buhok, ituloy nyo ng ligo. Kayo talaga mag-ina. Ha? Ate Yolanda. Naligo. Ligo yun. Hindi yun basa ng buhok. Ha? Buong ano. Buong katawan na daw. Ay, ito hindi naman ito malalagyan at ano na to eh, bakal oh. No? Walang papakuan. Diyan lang talaga sa kabuuan ng bahay. Para mo gagawin to? Kuya. Mga 7 po, 7 araw. Isang linggo. Hanggang mga siyam. Hanggang siyam na araw. Oo. Lista mo na po lahat ng materyales, Kuya Buboy, ano? Yung kung ilang plywood ang magagamit. Tingnan, mga ilang plywood. Mga 10 po para sigurado tayo. Tapos kukulamber. Kunti lang naman yun eh, ano? Sa kukulamber. Oo. Papalitan lang natin yung mga hindi na po pwedeng pamakuan, ano? Opo. Tapos pakuan na po. Okay. Sana yung mag-inang yun. Yolanda, Marjorie, sana kayo? Oo. Pasok ako, Ning, ha? Oo. Anong ginagawa ni Ate Yolanda? Papalitan niya ano yan. Mas matibay yan, di ba? Alin po, Ate Yolanda? Yung handiplex. Papalitan yan. Alin po? Yung handiplex yan ang kaibabaw. Ito. Papalitan ito at hindi naman po ito maayos ang kisame po. Nakapatong lang. Yun nga po. Opo. Papalitan yan. Papagandahin po yung kisame po ninyo, Ate Yolanda. Para pag nagkaasawa ka, Okay. Kasi nga kung hindi maayos naman yung andyan yung tumuturo dyan sa ano yan sa tapat nito na may planggana. Di sayang lang yung plywood lalong masisira agad. ayusin natin. Opo. Di ko lang sa'yo masagot yan kasi di naman ako karpintero. Bahaya na dyan si Kuya Buboy. Pati ito, Kuya Buboy, bintana nila, oh. Baklas na din, Kuya Buboy. Anay na rin, oh. Oh. Papalitan din ito. Ito, oh. Baklas na din. Oo. Puro anay na. Ito, Kuya Buboy, oh. Puro anay na, ano? May grills man yan, eh. Safe naman. Oo. Okay. Tama, papalagay natin dito parang hindi lumalabas. Ay, ano ito, Ning? Bakit ito ganito? Ano? Garat, Sa... Anay. Opo. Ayun. Kaya eh. Ubusin mo yan. O sige na, Ning, alis na ako, ha? Sige ba? Okay, pina-estimate ko lang. Sinama ko rito itong si Kuya Buboy. Taga dito rin to sa lugar ninyo, sa barangay ninyo si Kuya Buboy. Opo. Kailan po siya magawa? Ay, ma-message ako sa iyo. Ano? Ma-message ako sa iyo, tapos bibili ng gamit para magsimula na rin siya. Ano? Ha? O, ingat kayo mag-ina rito, ha? May bagyo tayong paparating. Nako, napakalakas ng super typhoon. Ingat kayo, ha? Kaya nga po. Ingat kayo, Ate Yolanda. Alis na ako. Ipagkain pa naman kayo. Wala po kami dito. Tayo na, mga katuwa. Thank you for watching.